sasama mo pa ng Dachau. And dami talaga Dutch. Ayan. Grabe. Napakaganda na lineup na magkabilang panig dito. Impactful din sa mga laban natin. So sobrang ganda ng kanilang preparation dito to counter out Dachau na pwede natin naisip natin na baka ito talaga yung plano nila. RP, ang ginawa rin talaga dito ng Team Flash PH, ayan, pinakita na naman nila. XP advantage. Kasi tinapatan din nila ng fighter itong Fuzi sa bot lane eh. Bali ang mangyayari, yung kanilang marksman, ay nilagay nila sa jungle role which is Fang. And very natural yan kumbaga kahit pa paano. Nag-iisa lang ang marksman na almost perfect sa jungle at yun nga itong si Fang. Ngayon, ang magiging problema, parang nagkakaroon ng rotation dito sa may bandang ibaba at baka mahuli pa si Just-Chi. Ako, delikado pag nagkataon kasi alam mo naman ng early lead na kailangan din Just to bring the jungle hero or role ng kanilang team. Kailangan din siya makakuha kagad ng early lead at this game. Pero maganda rin naman ang ginagawang rotation dito sa kabilang side. Looking at the top side, the Blacklist International is trying to make some counterplay. Pero ang ganda naman ng nakap na yun. Pero wala namang mangyayari sa ngayon kasi alam mo naman, early levels pa lang, ang bahan lang. Talagang equal lang yung rotations nga rin natin. And sa laning phase dito sa may bandang ibaba, very familiar din ako sa Fuzi versus Mulan matchup. And the main reason kung bakit maganda yung Mulan against Fuzi is kapag kami CC control pero may gank yata sa bot lane, kailangan mag-ingat ni Golden Kite. Oops, Golden Kite mga kaibigan, delikado ang buhay dito. Grabe naman yung tatlong gank dyan. Muntik na umapat pa, pero sana sinama yun na lahat. Ano mangyayari doon? Golden Kite fall down to the bot lane. That's first blood para sa kanila. Yeah, ang naging problema ni Golden Kite doon ay hindi niya narespeto yung frigid pressure na manggagaling nga rito kay Supremo. And yung flash niya, late talaga RP at yung award dito, wait. Hindi pa tapos ang laban. After makuha nila yung first territory, sinubukan pigilan mga kabing ng Blacklist International ang rest of the members of Team Flash PH. But nothing is gonna happen muna for now. I think this is early preparation for Tyrant. Pero malaking ang bilis nabasag yung Torre dito sa bandang iba pa. Actually, hindi ko sana mabasag nga nila yan. And I thought for a second na magiging on time nga yung pag-responde dito ng Blacklist. Pero again, Team Flash PH, sila ang lumalamang sa ating early game. Maganda ang gising ng Team Flash PH dito at hindi maganda ang gising ng Blacklist International. Pero simula pa lang naman ang laban mga kaibigan. And we always most of the time we're seeing them coming back from behind. So hindi pa ulit lahat para sa kanila. They still have the potential to slowly catch up sa mga nangyayari sa ngayon. Wala pa naman tayong nakikitang lead sa ating Golden. At the same time, wala pa yung timers natin yung overload. Maganda lang na nakuha kagad nila yung first year sa baba. Exactly. At malaking bagay din talaga na nagkaroon ng first blood. Oy, hinuli! Talaga namang grabe naman ang ginagawa. Ginamit ang ultimate dito. Winter is here! Sabay gamit ng blazing! Pero kulang pa rin sa vitamins, no? Hindi pa rin sapat para sa kanila. Wait lang, topside. Hindi pa tapos ang laban kasi meron pa tayo top na nagaganap dito mga kaibigan. First shooter naman ay mukhang mapaya pa mga kuha ngayon. Team Flash PH is not going good for Blacklist International kasi hindi lang sa dalawa. Hindi lang sa baba rather but also going for the top 10 yata kung makukuha nila ito. Walang rumiris po sa kanila. Other members from their team is also in the mid lane right now. At kung papabayaan lang uncontested. Papalit nga ba ng mid lane? Teka, wala na silang minions. Wala nang minions, RP. Tempo advantage, macro advantage, early game Team Flash balikan lang natin yung nangyari kanina. Kaya pinakawalan ni Golden Kite yung kanyang Sage's Might. Pero ang direct counter kasi talaga sa kulong ng isang Fuzi is CC immunity. Naging CC immune kasi itong Mulan kapag kumakasa ng kanyang mga skill, kapag nandoon na siya sa Great Sword Form. Kaya magandang counter talaga yan sa Fuzi. And that I believe is the reason why yung tempo advantage is definitely on the side of Team Flash. Yes, talaga makikita natin yan, nagre-reflect makikita natin dito kung gaano din katindi ginagawa performance ngayon ng Team Flash PH. Giving the pressure right now, Tyrant is being taken down by Team Flash PH. Sinusubukan responde ngayon ng Blacklist International. Mabilis indeed at hindi nakakapag-react. Blazing Brilliance not gonna connect to anyone. Still trying to make some damage against Elmina pero kulang pa rin. And that's another objective na naman. Mabilis din kasi ang clear ng Sangfang Again, assassin / marksman yan na bubuhay nga rin pwede sa jungle. Meron din siyang mobility if in case. Hinuli na naman si Golden Kite. Ito na naman ang babaksa ka din ngayon mga kaibigan. Team Flash PH to go for the bot side. Pero tamang uwi muna kayo. See you Fate. And iba na naman yung skin ng ating Dachau pala dito. No? Sanrio ulit. Naman, parang, pusa naman.
Ito yung talagang nangyayaring sagot dito ng Team Flash na hindi makasplit push. Itong si Golden Kite. At least in the first 5 minutes nga ng laro natin, everything in the favor of Team Flash, ha? Oy! Indeed. Unruly play? Sobrang lalim ni Helmina dito. Meron ng tropa ngayon ng Blacklist International. Ginamit ang Blazing Brilliance para magkaroon ng slow and to give that initial damage. Pero wala muna sa ngayon. Mabilis na naman ang cooldown yan. So he can use it again later on. Uy! Top lane. Nakasira ba? Sa top lane. Finally. Nakuha yung first tier turret. Yes, yung top lane dito. Pero yun nga lang, responding ngayon ang rest of the members of Team Flash PH na may uwi. Eto na, ang duo delubyo ng Blacklist International. Yeah, dikit lang sa dingding no? Face the wall, ika. Para talagang hindi ka makancel. Sea of Fate. Wait lang, gitna! Oh! Wow! Ang ganda naman ang paggamit ng Blazing Brilliance ito sabay nakam sa loob. And crowd control as well. Winter is here. Pero kulang sa lamig at init na meron dito mga kaibigan na kanilang kalaban. And they just was able to get away easily. Madaming spell talaga dito or madaming skill talaga dito na merong CC immunity. At kitang-kita natin yung value ng CC immunity coming in from the Lian Po, diba? Yung stun na pwedeng manggaling sa blacklist dito ay nadeden na lang. Even yung knock-up dito ni Just Chi, which is yung second kasa niya ng S1, na-deny agad. Kaya, ayan, talagang planado talaga ng Team Flash PH yung drafting. At kitang-kita natin yung benefit niyan first 6 minutes ng laro natin. Oo, tsaka kita mo yung respect nila doon sa ulti, no? Winter is here. Dito talaga nila pwedeng ipasukin doon pag nag-count kasi that could be a turnaround. Eto na naman ang buong mundo mga kaibigan. Kita-kita. Pre, kita mo naman, no? Ayun, malakas yung ulan doon sa kabila. Wala bagyo. Uy, bagyo. Tignan number 1. Kaya naman lagi natin mga kaibigan talaga, no? Yung mga, maganda. Akala ko, shoutcaster tayo. Weather forecaster pala, Irving. Weather forecaster dating. Pero top lane rather. Ito naman ang combo nila yung mga kaibigan sabay. Grabe naman yun. Deep dive sa may second tier turret. Pero no problem para sa kanila. Kasi panakot lang at pinakaba ng bagya itong si RTG. Yeah. Tsaka talagang goal talaga dito ng Blacklist International ay hindi lumaban at pumatay ng hero. Gusto lang talaga nilang bumasag ng tore. Basag-basag lang, diba? Habang naghihintay na mag-online ng kanilang mga carries. And looking at their lineup right now, pinaka may potential talaga na bumuhat sa kanila in the damage department. Aside from Aaron, ay ito nga si Chami, which to me, in their previous games, ay maganda talaga yung mga pinapakita. Oo, pero di pa natin siya nakikita sa ngayon. Kumbaga wala pa tayo nakikitang Chami moments. And despite the... Scaling kasi yung... Kumbaga, despite the lead na meron ngayon ng Team Flash PH, tignan mo yung gold. 1,000 na nasa kamay ngayon ng Blacklist International. And I think that's the pressure being given by Chance and Golden Kite sa top side natin dito habang ito na naman, lumipat pa sila sa baba. Lumipat sila sa baba para magulo kasi may tore doon. Yep. And tignan mo, look at the space being given right now para kay Chami Wan so he can farm easily and freely. At yun yung ginagawa niya dito, getting all the jungle camps sa mga top side natin and also farming. Nagabang si Elmina. Just Chi, mukhang maaagawan. Tignan natin. Pero hindi yan po yan. Hindi yata kaya yan. Tsaka maganda rito ay hindi ginamit ni Just Chi yung kanyang smite. Isa lang kasi yung smite dito, meron ng Tyrant na pwedeng paglabanan. So, kailangan maging pasensyoso. Here we go again. Tower na sa baba. Pero sinusubukan nila kunin ngayon ng Tyrant. Sinusubukan nila piliin yung boss nila dito. Pero pasok sa loob. Whirlpool is... pero Whirlpool is up. Pasok sila dito. Pero nakuha nila ngayon ang Tyrant natin. Para naman sa Blacklist International. Pero Blazing Brilliance giving some damage sa loob ng ating laban. Nakuha sila ng isa. Nadali kagad si Shino. At hindi nakakayanan ngayon ng Team Flash PH sa makabawi dito because they are lacking manpower at this point. Di ba lang nakalapit itong si Viole on that Fang. Napakalambot kasi ng isang Fang, Irby. Marksman pa rin naman yung buhay niyan, kaya isang combo lang talaga. And plus, Blazing Brilliance to zone the jungler away. Easy secure ng objective para sa Blacklist. Ang maganda doon, nakauwi pa sila ng isang kill. Napaka-solid. Bukod sa Tyrant, another kill in the turn. The bot lane, mga kaibigan. Nakuha nila dito na sa papayapa. Hindi nasama yung sarili. Nasama yung driver, RP. Medyo nagtaka, nagulat din siya na hindi siya nasama sa kanyang grab. Naiwan. Medyo nag-freeze ba yung picture sa'yo kanina? Hindi naman. Hindi yan. Parang sininok yata yung internet ko. Nagpaparamdam, RP. Nakakaba yun. Pero sige, tuloy natin to. Again, yung tempo advantage na nakuha ng Team Flash PH kanina ay tuluyan na ang nasagot dito ng Blacklist. Yes, wala na mga kaibigan. Pero sa ngayon, Botin RTG has to back away with the Flash. Kinabahan ng bagya ay Just Chi dito. Pero Chami 1v1 against kay Shino.
Eto na yung mga Ayan marksman na. natin na hindi marksman ang gamit. Oo, si Shino on that Byron. Pero ito na si Chami. Ang hirap ka 1v1 yan. Earthy, kumbaga pagdating sa duelo, number 1 talaga ang Charlotte sa Clash Lane. Kaya, alam mo naisip ko talaga yan eh. Perfect talaga para kay Chami ang mga ganyang hero eh. Oops! Overlord! Overlord indeed. Remember may primal band pa yata. Ayun, wala na. Wala na dito pero pasok sila sa loob. Dinamit niya ngayon yung kanyang... Pumasok! Oops! Napakaganda naman ng Nakagawa! Blazing Bears. Pero Thanos able to get one. Once again, nakuha nila dito yung ating Overlord. Uy, Pero nakatakas defense tapos po! dito ang Team Flash PH. Blacklist situation. Inabot nila ngayon ang rest of the members of Team Flash PH. And they are now falling down one by one. Yeah! Hindi ako nagkakamali ang nakuha ng Overlord. Yes! Blacklist Yes! International pa. Si Just G nakagaw nga. Yun nga dahilan niya ng evolution RP. At 10 minutes kasi mawawala yung primal band na nakuha mo ng 9 minutes. Hindi mo na kailangan maghintay ng 90 seconds. Alam ng Blacklist yan. Kaya kinontest nila yung Overlord. Naagaw nila. And now, they're reaping the benefits. Eto na si Dracarys. Sumusugod na sa top lane. Sa top lane na. Pero sakto kakauwi lang nila dito. No? Ginamit na naman yung Sea of Fate. And it seems like the pressure right now is solidified in the top side of the lane. Kasi nandito naman sila ngayon sa mid. Sinuha nila yung second turret. Tignan mo naman. Yung mga tore natin, wala na pa isa-isa. Exactly. Yung towers ngayon ng Team Flash PH. Bali yung Dracarys dun talagang parang pang-decoy na lang at hinayaan na lang nila na makain. Kasi jobs doon na rin naman na. Nakalbo na nila yung torres sa taas. Nakuha nila yung dalawang torres sa gitna. So everything is complete. Uy, Aaron! Solo kill! Grabe, Blazing Bears, di umabot. Di sapat yung kanya damage dito. Kaunti Pero na lang, problem no? para sa kanya. Oo, kasi uwi din naman after. Oo. Kinabahan yun si Shino. The full burst potential ng isang Angela, ladies and gents, isa sa mga beginner-friendly heroes nga natin sa mid lane, ay talagang pinapakita ni Aaron kung paano gamitin sa isang competitive setup. Scorching barrage din, masakit, no? Yep. Saka yung kanyang Jolens, AC to yung slow stun, them down. lahat. Pero, Tyrants secured para dito ngayon sa Blacklist International. They are now doing it. They are now living up to what they shown yesterday sa ating sa series against Boom Esports. So tingnan mo naman, it's working effectively well for their team. And now pressure is there. All lanes are being pushed. And Blazing Bears once again, sabay gamit ng kanyang Jolens dito. Pero yung top lane medyo delikado. Half na HP, nakabilang tower dito. Pero may bot lane din naman ang pressure na binibigay ngayon ni Joshi and si Chami. At Chami and Joshi. Binibigyan nila ng pressure sa both side. Pero di naman top lane. Pero di alam kung sino mas mauuna dito. Tamang bigay lang ng pag-poke sa kanilang kalaban. Tatlong lane, sabay-sabay, no? RP, ito yung sabayang pagbigkas nga na Blacklist International version. At walang magawa pa sa ngayon ng Team Flash PH. Kailangan nila umengage, pre. Hindi nila pwedeng pabayaan yung Blacklist na kumatok sa mga tore nila. Naku, sinusubukan ng pigilan ngayon ni Helmina gamit ang kanyang liyan po. Pero here comes the pain. Sinamo na kanyang mga teammates. Naglabasan na lahat. Pero yung Tower Ratters, inuran nila sa mid lane dito. Nakuha naman nila. And liyan po, Helmina, RTG falling down one by one. And ito na si Chami one. It's Chami show. Pero di pa rin sapat para sa kanila. At least they can still destroy the third top lane. At nakuha naman nila yun. At tamang uwi lang, Sea of Fate. Sakay tayo. Oh, yun na. Nandiyan dyan na yung sundo. At dahil nga dyan, RP, 13 minutes and 20, binuksan na at binutas na ang base ng Team Flash PH ng ganun-ganun na lang. In 20 seconds, mabubuhay pa itong Overlord na pwedeng next objective dito ng Blacklist para tuluyan ng wakasan ang laban. Grabe, halos full item na si Aaron doon, no? Nakita mo ba? Isa na lang yung kulang niya para makumpleto niya na yung kanyang items dito at maging sobrang delubyo talaga in terms of damage. Actually, right now, masakit na talaga siya. And yung Blazing Brilliance, mahirap yung controlin sa totoo lang. Pero lalo na sa competitive mga matches, but really making it pretty easy to look at pag nakikinood tayo dito. And damage is there as well. Pero sa ngayon, binibigyan nila ng pressure sa bot lane. Ito na naman ang talagang dulo-dulo, literal. Kasi binibigyan nila ng pressure ngayon na kanilang kalaban dito towards the bot side. And nasa top lane naman itong si Chami para mag-push na, sa tower. Ito na si Mother Dragon. Si Dracarys is there mga kaibigan. So they can now end the game right now. They can push the bot lane. Only one tower natitira dito para mag-defense sa kanilang kalaban. Pressure is on. Pero nasa loob pa rin sila dito. Lian po, hinatak pa mo, papasak sa loob, sa labas na kanilang crystal dito. Pero napakagunat pa rin, delikado sila. Ito na si Chami, ang galing sa likod.
summoning technique mga kaibigan para sa kanyang mga teammate. Basic brilliance. Wala din naman height ay isa. Puno pa rin ang buhay ng ating Crystal dito. Pero kanilang target ay ang magiging tower sa bot side habang malala silang isang tao dito. Walang tank dito. Kaya 5v4, importante pa naman si Elmina para talagang i-push away ang push attempt dito ng Blacklist. No, Dragon lang, sapat na mga kaibigan. And now, wala na sila magawa para mapigilan ngayon dito. Blacklist International, able to get one. CC immune pa rin, pero hindi sapat yung pagiging immune niya sa CC dito because of all the damages that Blacklist International is giving to them. Sinusubukan pigilan ni Shino. May dalawang dragon dito na nanigas. Naku, naging statue na yung mga dragon natin. Naging gargoyle sila dito. But they're not done yet. Rampage na mga kaibigan. Si Angela, double kill pa. And that crystal will fall into the hands of Blacklist International.